Yo, pag-usapan naman natin ito mga tol ha, kasi nakakagulat po yung balita na to. Akala po natin ay nasa kanila lang si Sara Diskaya. Pero ngayon po, no, ayon po dito sa balita na ito pong si Sara Diskaya at iba pang dawit sa flood control projects ay ipinahanap na ng mga pulis. So, grabe po ito, no? Anyway, bago po natin umpisan to, kung di ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated kang palagi sa mga videos natin na parating. So, let's go. Umpisan na natin to. So, ayan na nga mga tol, no? Malinaw po ninyong narinig yung ating sinabi kanina. No, marami kasi nag-e-expect nasa kustudiya ito ng gobyerno. Pero mukhang ito po ay nakawala na po. Nakawala ba o nagtatago? No? Disclaimer lang mga tol, no? Ayon lang ito sa ating pagkaunawa sa balita. Hindi po natin alam kung ito ba ay nasaan na. Kasi ipinahahanap na eh. Ibig sabihin, kung tama ang aking pagkaunawa, nawawala na po itong mga ito. Pinaghahanap na, hindi na matagpuan, etc. No? Ganun pong lalabas niyan eh. Pero bago natin ituloy-tuloy yung usapan po natin sa ano na to, no? Balita na to. Panoodin po natin kompleto yung balita patungkol dito para kompleto yung ating impormasyon, no, bago tayo magbigay ng opinion. Let's go. Hinahanap na ng mga pulis si Sara Diskaya at iba pang dawit sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Live mula sa Pasig City nangungun sa balita si Brian Castillo. Brian, wala pa namang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya pero tinutugis na siya. Tama ka, Jiggy, wala pang arrest warrant ay lalabas ng korte laban kay Sara Diskaya pero nag-deploy na ng intelligence at tracker teams ng PNP. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay para hindi na naman makatakas si Diskaya, oras na mailabas na yung arrest warrant laban sa kanya. Naisang pa ng reklamo laban kay Diskaya at siyam na iba pa sa Digos Regional Trial Court noong Biyernes. Ang korteng yan ang maglalabas ng arrest warrant kung sakali mga reklamong malversation of public funds at graft ang sinampa kay Diskaya. Nagugat yan sa 95.5 million pesos sa Ghost Flood Control Projects sa Jose Abad Santos sa Maya, Davao Occidental. Jiggy, pinagtingnan ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa NBI, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, airport authorities at local government units para matunton ang mga Diskaya. Pinareto na rin ang mga barangay at mga watch group para makatulong din sa pag-monitor. Jiggy. At Brian, meron na bang reaksyon ng kampo ni Sara Diskaya dito sa isyong ito? Jiggy, iginiit ng kampo ni Sara Diskaya na hindi raw siya nagtatago. Itinanggal nila ang Ghost Project ang kanilang proyekto doon sa Maya, Davao Occidental. Ayon sa abogado niya si Attorney Cornelio Samaniego, nagkaroon daw ng problema ang construction dahil sa bagyo at baha. Nagsagawa raw siya ng repair matapos sa mga kalamidad. Pakinggan niyo ng pahayag ni Attorney Samaniego. With all due respect to our, what they call this, the Philippine National Police, nire-respeto namin yun. But unless and until may warrant of arrest na inilabas ang korte, yung RTC Digos Court, wala naman sila magagawa dyan eh. So kung magbuo sila ng team, it's up to them, we respect that. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Alright mga tol. So narinig naman po natin yung balita patungkol po dito. Kung saan ipinahanap na daw po itong si Diskaya at ng ilang mga dawit sa flood control projects na korupsyon sa ating gobyerno. Pero marami tiyak po natin magre-react po dito, especially dun sa mga DDS o pro-China na ibabanat ito sa kasalukuyan na administrasyon. Tayo po, lagi natin binabanggit, hindi dapat tayo maging pro sa kahit sinong tao o grupo. For example, ikaw ay pro Duterte o pro BBM ka, kakamping ka,
dilaw ka. Hindi dapat ganon. Dapat neutral po tayo para matimbang natin kung ano yung tama at mali. Pag tama, suportahan natin. Pag mali, tutulan regardless kung sino po yung tao o grupo, no? Ganyan po dapat palagi. At sa pagkakataon pong ito, we believe na ginagawa naman ng gobyerno as a whole, no? Maybe may mga ilang parte dyan na hindi ka panipaniwala. Halimbawa, mga corrupt na opisyal, no? Hindi ka panipaniwala, pero the whole thing, yung government po natin, sa tulong din naman ng Diyos po yan, ginagawa naman po yung part nila dyan. Marami pong maayos po na nagtatrabaho dyan, no? And kung babalikan po natin itong topic, hindi natin masisingle out sa kahit sino. Pero, di ba, dapat naintindihan natin bakit nangyayari mga ganito, no? Nakakatakas ba? Pinapatakas ba? Di ba? Ang ilan lang naman sa mga personalidad na pwedeng matumbok po dito o mabigyan ng mali siya. Yung mga nakikita ng mga tao na pumuprotekta dito, di ba? Kayo na po ang nakakalam, dapat naiintindihan na po ninyo yan na kung sino-sino yung mga nagsasabi na gawin itong testigo, diba? Sino-sino ba yan? Diba? Sino ba yung nagpoprotekta, inilalaban yan? Pwede po sila ang mabalingan, matignan po ng mga tao na pwedeng tumimbre, pwedeng tumulong sa kanila, etc. Kasi naging parte na sila nung paglaban ng mga diskaya, no? Actually, itong mga diskaya, hindi sila nakipag-coopera na nga sa ICI, 'di ba? At ayaw nila yung pakikipag-opera na yun. Coopera na yun. Gusto nila ibigay yung demand nila, so they will cooperate with them, with the ICI, no? Pero tignan po ninyo ang nangyari sa kanila tuloy lalo ngayon, 'di ba? I think dapat tinignan nila yung brighter side nun kung nakipag-cooperate sila. Hindi sila naging demanding na para bagang sila po'y malinis at walang kasalanan talaga. When in fact na sila po talaga makikita at technically, no, lalabas na may pakinabang dito sa naganap po na korupsyon, no? Kaya ngayon pinaghahanap po sila. I think meron silang mga realization dyan, pero hirap sabihin, di ba? Baka mamaya palaban din talaga sila, maglalaban nila kung anong meron sila. Pero bago tayo magpaalam, no, consider natin yung mga ilan sa bagay na ito, bakit nangyayari itong mga ganito. Una, may due process. Hindi naman pwedeng damputin kaagad itong mga ito na doon sa pag-delitis sa kanila, pag-imbita sa kanila sa ICI, sa pag-iimbestigasyon from that time, no, hindi naman talaga sila, kumbaga, akusado pa lang sila, iniimbestigahan sila, hindi naman sila dapat sabihin ng mga tao ikulong na kaagad yan, 'di ba? Kailangan dumaan sa due process para tama. So, isa yun sa mga dahilan bakit hindi kaagad sila pinopusasan, hindi kaagad sila kinukulong. Yun po yung opinion ko dyan, no? At kung paano nangyari na sila may mga nakakatakas, diba? Dahil nga doon may mga due process na pagkaraanan, talagang nakakatimbre kaagad yung iba na mukhang hindi na nila maipapanalo yung kanilang kaso o yung kanilang mga accusation sa kanila, diba? Nag-a-advance na yung iba, tumatakas na. So that is one of the reason bakit naging posible yung mga ganitong bagay na tila nagugulat ang marami. Hindi na po nakakagulat yun dahil bago pa maging talaga officially they are going to be arrested na, nandyan na po yan. Nanda na po sila dyan, lalo may mga abogado yung mga yan. Pangalawa, may mga corrupt na officials. Pwedeng pinagbibigyan sila talaga. Diba? Sabi nga natin kanina, mga tila gusto pa gawin silang state witness, etc. So, hindi ko alam kung anong nangyari, paano to sila hinahanap na rin ngayon. Very common naman po yan. Lalo na kapag guilty, no? Yun yung
Yun yung pangatlong bagay natin. Talagang expect natin. Tatakas at tatakas talaga kung guilty yung isang tao. No, remember, may isang senador din po yata na tila nagtatry ng tumakas. No? Yung pag guilty, very common na tumatakas. Karaniwan na po yun. No? At kahit hindi man sila tumakas, di ba, harapin nila. Pero at least, di ba, mas may dignidad ng dating nun kapag ginarap nila yung mga consequence. Kasi alam mo talaga na deserve niya yun sa sarili niya. At may pagsisisi yun. Mas makikita mo as ganun yun. Pero itong ganito, hindi natin alam kung nagtatago ba o ano man. Ikaw, ano masasabi mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.